Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang mga taong pinakakinatatakutan natin ang siya palang may hawak ng susi sa ating kaligtasan. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Minsang nabasag, napakahirap ng buuin. Ngunit paano kung ang tanging paraan para mabuo ang iyong durog na puso ay ang pagtitiwala sa taong ang anino pa lamang ay sumisigaw na ng panganib? Ang lamig sa loob ng boardroom ng Legarda Holdings ay hindi lamang dahil sa aircon. Ramdam ni Amihan, Ami Legarda, ang tensyon sa bawat paghinga ng mga miyembro ng board na nakapalibot sa malaking lamesang yari sa mahogany. Ang mga tingin na ipinupukol sa kanya ay may halong paghanga at takot. Sa edad na 28, siya ang yelo sa gitna ng nagbabagang mga interes. With all due respect, Ma'am Ami, basag ng isang matandang board member, si Ginoong Velasco, this acquisition is too risky. Masyadong malaki ang puhunan para sa isang kumpanyang hindi pa natin lubusang kilala. Itinigil ni Amihan ang pag-ikot sa ballpen na hawak niya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin at sa isang iglap, tumahimik ang lahat. Ang kanyang mga mata na minana niya sa kanyang yumaong ina ay kayang magpatigil ng sino mang nagtatangkang kumwestiyon sa kanyang autoridad. Ang risk na tinutukoy ninyo, Ginoong Velasco, ay ang parehong risk na hindi tinanggap ng board na ito 5 taon na ang nakakaraan. At ang kumpanyang iyon, ito na ngayon ang pinakamalaki nating kakumpetensya. Malamig niyang tugon. Ang bawat salita ay tumatagos. Walang bahid ng pag-aalinlangan. This meeting is over. My decision is final. Tumayo siya. Hudyat na. Natapos na ang usapan. Walang sino man ang nangahas na umimik pa. Iyon si Amihan Legarda, ang reyna ng tureeng bakal na siya mismo ang nagtayo sa paligid ng kanyang puso. Pagbalik niya sa kanyang opisina, isang malawak na espasyong may salaming pader na tanaw ang buong lungsod. Naghihintay na sa kanya ang hepe ng Human Resources. Ma'am Ami, narito po yung folder ng huling aplikante para sa posisyon ng personal bodyguard. Sabi nito, bahagyang nanginginig ang boses. Kinuha ni Amihan ang manipis na folder. Binuksan niya ito at ang mga mata niya ay agad na dumapo sa isang salitang nakabold sa ilalim ng personal na impormasyon. Ex-convict, Luntian Silvan. Napangisi si Amihan ng mapakla. Are you serious? Pinag-aaksayahan ninyo ng oras ang isang kriminal? Pero ma'am, may personal na rekomendasyon po siya mula kay hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. Tumayo siya at lumakad papunta sa pintuan kung saan naghihintay ang aplikante. Nakatayo roon ang isang lalaking may katangkaran. Simple ang kasuotan at may mga matang hindi mo mabasa. Ngunit ang pinakanapansin ni Amihan ay ang kapayapaan sa tindig nito. Isang kapayapaang hindi nababagay sa isang taong galing sa kulungan. Nakakainis. Salamat sa iyong pagdating, Ginoong Silvan, sabi ni Amihan. Ang boses ay walang kabuhay-buhay, ngunit hindi namin kailangan ang iyong serbisyo. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Luntian. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Hindi pa po ninyo ako natatanong ng kahit ano. Hindi ko na kailangang magtanong, sagot ni Amihan. Sabay hagis ng folder sa basurahan sa tabi ng pinto.
Ang iyong record na ang nagsasabi ng lahat. Paki-escort na siya palabas. Akmang tatalikod na si Amihan ng isang boses na puno ng awtoridad pero mahinahon ang pumigil sa kanya. Amihan anak, napalingon siya. Nakatayo sa pasilyo ang kanyang ama, si Don Hilario Legarda, ang dating haligi ng kumpanya. May ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. Papa, what are you doing here? Narinig ko ang usapan ninyo, sabi ni Don Hilario. Lumalapit sa kanila. Tumingin siya kay Luntian na may pagkilala at respeto. Kamusta ka na, iho? Mabuti po, Don Hilario. Magalang na sagot ni Luntian, bahagyang yumuko. Napakunot ang noon ni Amihan. Magkakilala kayo? Hindi siya sinagot ng kanyang ama. Sa halip, hinarap siya nito. Anak, ang ama ng binatang ito, si General Silvan, ang personal bodyguard ko sa loob ng 20 taon. At siya ang sumalo ng balang para sa akin. Natigilan si Amihan. Ang kwento ay isang alamat sa kanilang pamilya. Ang tapat na bodyguard na nagbuwis ng buhay para sa kanyang ama. Ang utang na loob na iyon ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Pagpapatuloy ni Don Hilario, ang boses ay may bigat ng alaala. Nangako ako sa kanya bago siya malagutan ng hininga na hindi ko pababayaan ang kanyang pamilya. Itong si Luntian. Nagkamali man siya sa buhay, ay responsibilidad ko. Responsibilidad natin. Naramdaman ni Amihan ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Galit at pagkadismaya ang naghahalo sa loob niya. Paano nagawa ito ng kanyang ama? Isiniksik siya sa isang sitwasyong wala siyang kawala. Tumingin siya kay Luntian na nanatiling tahimik. Ang mga mata ay nakatutok lamang sa sahig. Ngayon, nakikita na ni Amihan ang anino ng kahihiyan sa tindig nito. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang sarili na sumabog. Fine. Isang salita lang, ngunit puno ng yelo. Bumaling siya kay Luntian. Ang kanyang mga mata ay parang matatalim na punyal. Magtatrabaho ka rito, Ginoong Silvan. Dahil iyon ang gusto ng aking ama. Pero tandaan mo ito. Lumapit siya. Halos ibulong na sa mukha nito. Isang pagkakamali lang. Isang maling galaw. At sisiguraduhin kong babalik ka sa lugar kung saan ka nararapat. Hindi sumagot si Luntian. Itinaas lang niya ang kanyang mga mata at sinalubong ang tingin ni Amihan. Sa isang saglit, sa halip na takot, ang nakita ni Amihan sa mga mata nito ay isang uri ng kalungkutan na hindi niya maunawaan. Tinalikuran niya ito at pumasok sa kanyang opisina. Padabog na isinara ang pinto. Dumiretso siya sa kanyang telepono at tinawagan ang hepe ng seguridad. Magdagdag kayo ng CCTVs sa lahat ng pasilyo na dadaanan niya. Lalo na sa wing kung nasaan ang kwarto ng pamangkin ko, si Sinag. Gusto kong makita ang bawat galaw niya. 24 na oras sa isang araw. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana sa malawak na syudad sa ilalim niya. Ito ang kaharian niya. At walang sino man, lalo na ang isang kriminal na may anino ng kahapon, ang sisira sa kapayapaan at seguridad na pinaghirapan niyang itayo. Susubaybayan ko ang bawat hininga mo, Luntian Silvan. Bulong niya sa sarili. Ang Villa Esperanza ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo na napapalibutan ng matataas na pader. Para kay Luntian Silvan, ito ay isang mas maganda, mas maluwag, ngunit isa pa ring uri ng kulungan. Ang uniforme na ibinigay sa kanya, isang puting polo shirt,
na may burda ng sagisag ng pamilya Legarda at itim na slacks ay mas komportable kaysa sa kulay kahel na isinuot niya sa loob ng 5 taon. Pero ang pakiramdam ay pareho lang. May mga patakaran, may mga hangganan, at higit sa lahat, may mga matang laging nakamasid. "Ito ang schedule mo, Sylvan," sabi ni Mang Ben, ang hepe ng seguridad. Isang lalaking may matigas na mukha at mga matang tila hindi natutulog. Inabot nito sa kanya ang isang listahan. "Bawal kang pumasok sa main house maliban na lang kung kasama mo si Don Hilario o si Ma'am Amihan. Ang assigned post mo ay sa grounds. Maliwanag?" "Opo," mahinang sagot ni Lunsyan. "At isa pa," dagdag ni Mang Ben. Lumapit ito at bumulong. "Lumayo ka sa bata. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalapit kay Ma'am Sinag." Iyon ang pinakamalinaw na babala sa lahat. Tumangulang si Luntian. Alam niya, ang batang iyon ang dahilan kung bakit tila bawat sulok ng hardin ay may nakatagong kamera. Siya ang dahilan ng matatalim na tingin ni Amihan. Sinimulan ni Luntian ang kanyang unang araw sa paglilibot sa malawak na hardin. Ang damo ay perpekto ang gupit. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa iba't ibang kulay at may isang fountain sa gitna na umaawit ng mahinang tunog ng tubig. Maganda. Mapayapa. Ngunit para kay Luntian, ang bawat puno ay tila isang bantay at ang bawat bintana ng mansyon ay isang matang humuhusga. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakita niya ito. Ang batang sisinag. Nakaupo ito sa isang duyan, ang mga paa ay hindi pa abot sa lupa. Yakap-yakap nito ang isang manika habang marahang umuugoy, ang tingin ay malayo. Walang ngiti sa mga labi nito. Walang kislap sa mga mata. Isang munting anghel na napaliligiran ng karangyaan, ngunit nababalot ng kalungkutan. Tumigil si Luntian sa di kalayuan, sa likod ng isang poste ng ilaw sa hardin. Ito na ang pinakamalapit na distansyang maaari niyang ibigay. Pinanood niya lang ang bata mula roon. Tinitiyak na ligtas ito habang ginagawa ang trabaho niya. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang koneksyon. Sa lugar na ito kung saan lahat ay tila perpekto at makapangyarihan, ang batang ito, tulad niya, ay tila nag-iisa. Ilang sandali pa, isang hardinero ang nag-ayos ng mga halaman malapit sa veranda. May dala itong isang maliit na hagdanan na ipinatong niya sa tabi ng isang mesang may malaking antigong banga na puno ng mga puting bulaklak. Naging abala ito sa paggupit ng mga ligaw na baging. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang hagdanan, na hindi pala naitayo ng maayos, ay bahagyang umuga at bumangga sa mesa. Narinig ni Luntian ang mahinang tunog ng pag-crack. Nakita niya ang paggalaw. Ang malaking banga ay dahan-dahang gumiwang sa gilid ng mesa. Diretso sa landas ng duyan kung nasaan si Sinag. Walang oras para sumigaw. Walang oras para mag-isip. Ang katawan ni Luntian ay kumilos bago pa man na proseso ng kanyang isip ang lahat. Sa isang mabilis na takbo, tinawid niya ang distansya sa pagitan nila. Hindi niya inalintana ang mga kamerang nakatutok sa kanya o ang babala ni Mang Ben. Ang tanging nakita niya ay ang batang nasa panganib. "Tabi!" sigaw niya habang papalapit. Itinulak niya ang duyan palayo sa landas ng babagsak na banga.
Ngunit huli na para siya mismo ang umiwas. Ginamit niya ang kanyang likod para salagin ang bata mula sa anumang posibleng tama at sa huling segundo, iniunat niya ang kanyang mga braso at sinalo ang mabigat na banga bago pa man ito bumagsak sa lupa. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang mga braso dahil sa bigat, ngunit hindi niya binitawan. Dahan-dahan niya itong inilapag sa damuhan. Nang humarap siya, nakita niya si Sinag na nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat, hindi sa takot. "Ma'am Sinag! Diyos ko!" Ang sigaw ay nagmula kay Amihan. Mabilis itong tumakbo palabas ng mansyon. Ang muka ay namumutla. Nilampasan niya si Luntian na parang hangin at agad na niyakap ang pamangkin. "Sinag, are you okay? May masakit ba sa'yo? Tell me." Sunod-sunod niyang tanong. Hinahaplos ang buhok at muka ng bata. Umiling lang si Sinag. Ang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatingin kay Luntian. Hindi man lang lumingon si Amihan kay Luntian. Walang salamat. Walang kahit anong pagkilala sa ginawa niya. Para sa kanya, ang mahalaga lang ay si Sinag. At si Luntian sa paningin niya ay marahil parte pa rin ng panganib. Tumayo ng tuwid si Luntian. Ipinagpag ang kanyang pantalon at tahimik na bumalik sa kanyang pwesto sa di kalayuan. Iyon lang naman ang trabaho niya, ang magbantay, ang maging anino. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Luntian sa kanyang maliit na kwarto sa labas ng mansyon, pinag-iisipan kung may kinabukasan pa ba ang pag-asang sinusubukan niyang buuin. May narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Pagbukas niya, wala siyang nakitang tao. Ngunit sa semento sa tapat ng kanyang pintuan, may isang maliit na bulaklak ng gumamela. Sariwa pa, tila kapipitas lang mula sa hardin. Kinuha ito ni Luntian. Tiningnan niya ang paligid. Tahimik. Ngunit alam niya kung saan ito nanggaling. Isang munting pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng mga labi, ngunit kayang iparating ng isang inosenteng puso. Itinago niya ang bulaklak sa kanyang bulsa. Sa unang pagkakataon, mula nang makalaya siya, naramdaman ni Luntian ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Ilang araw nang binabagabag si Amihan nang nangyari sa hardin. Paulit-ulit niyang pinanood ang CCTV footage. Ang mabilis na pagkilos ni Luntian. Ang paraan ng pagsalo niya sa mabigat na banga. Ang paraan ng paggamit niya sa sariling katawan para protektahan si Sinag. Walang mali. Walang pagkukunwari. Puro katistuhan. At iyon ang lalong ikinaiinis niya. Mas madali sanang kamuhian ang lalaki kung nagpakita ito ng kahit kaunting pagkakamali. Ngunit sa loob ng isang linggo, si Luntian Silvan ay naging perpektong anino. Laging nariyan, laging nakamasid, ngunit hindi kailanman lumalampas sa kanyang hangganan. May maganda akong balita, Ma'am Ami. Ang boses sa kabilang linya ay mula sa child therapist ni Sinag. Napaupo ng tuwid si Amihan. "Ano yon, doktora?" "Sinag has been drawing again. At hindi lang yon. For the first time in years, she's using bright colors. Yellow, blue, green. Dati, puro itim at gray lang ang ginagamit niya." Natigilan si Amihan. May iba pa ba siyang ginagawa?" "She keeps drawing the same thing. Isang malaking tao sa ilalim ng puno ng mangga." Hindi na kailangang hulaan ni Amihan kung sino ang tinutukoy ng therapist. Ang balitang dapat sana'y magpapasaya sa kanya
ay nagdulot lang ng lalong pagkalito. Paanong ang isang estranghero, isang ex-convict, ang nakagawa ng bagay na hindi nagawa ng pamilya, ng mga doktor, sa loob ng 3 taon? Ang pagkalito niya ay naputol ng pagdating ng isang pamilyar na sasakyan. Bumaba mula rito si Silang Cruz, ang kanyang mapapangasawa. Matipuno, laging nakangiti at bihis na bihis sa kanyang designer suit. Siya ang larawan ng perpektong lalaki. "Love!" Bati nito, sabay abot sa kanya ng isang buke ng mga puting rosas. Hinalikan siya nito sa pisngi. "I missed you!" "Silang, maaga ka yata," sabi ni amihan. Pilit na ngumiti. "Of course. Nabalitaan ko ang nangyari sa hardin. Nag-alala ako sa inyo ni Sinag." Sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Pumasok sila sa loob kung saan masayang sinalubong si Silang ni Don Hilario at ng kanyang tiyahin, si Tita Dalisay. "Hijo, mabuti at napadalaw ka," sabi ni Tita Dalisay, na tila mas masaya pa kay amihan. Sa hapagkainan, habang nagkukwentuhan, hindi na iwasang mapunta ang usapan kay Luntian. "Mabuti na lang at mabilis si Luntian," sabi ni Don Hilario. "He's a good man, just like his father." Ngumiti si Silang, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "I'm glad everyone is safe. Pero Tito, Ami, hindi ba kayo kinakabahan? A man with that background living here with us? Paano kung gawa-gawa lang niya ang lahat? Paano kung isa iyong palabas para makuha ang tiwala natin?" "Silang, that's unfair." Mahinahong saway ni amihan. Hinawakan ni Silang ang kamay niya. "Love, nag-aalala lang ako para sa'yo. Para kay Sinag. Ang isang aso na minsan nang nangagat, kahit gaano mo papaamuin, ay hindi mo pa rin mapagkakatiwalaan ng lubusan." Ang mga salita ni Silang ay makatwiran. Iyon din ang mga salitang sinasabi ni amihan sa kanyang sarili. Ngunit bakit ngayon? Parang lason na pumatak sa isang tasang puno na ng pagdududa. Gabi na. Tapos na ang hapunan at nakaalis na si Silang. Nagpaiwan si amihan sa kanyang opisina sa bahay para tapusin ang ilang papeles. Ang buong Villa Esperanza ay tahimik na, maliban sa mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang isang himig. Isang sipol. Mahina lang, ngunit malinaw. Isang pamilyar na himig na matagal nang natutulog sa baul ng kanyang mga alaala. Ang kantang iyon ang oyayi na laging kinakanta ng kanyang ina. Para sa kanya at sa kanyang yumaong kapatid. Walang ibang nakakaalam niyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Sinundan niya ang tunog palabas sa beranda. At doon, sa hardin sa ibaba, nakita niya si Luntian na naglalakad, nag-iinspeksyon bilang bahagi ng kanyang night patrol. Siya ang sumisipol. Bumaba si amihan. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Hinintay niyang makalapit si Luntian. "Ginoong Silvan." Natigil sa pagsipol si Luntian at lumingon. "Ma'am Ami, may kailangan po ba kayo?" Hindi niya pinansin ang tanong. "Saan mo narinig ang kantang yan?" Tanong niya. Ang boses ay matigas at puno ng akusasyon. Naguluhan si Luntian. "Ang alin po? Ang sinisipol ko?" "Oo, sagutin mo ako." Nagkamot ng ulo si Luntian. Tila nag-iisip. "Hindi ko po sigurado. Matagal na po yon. Narinig ko lang sa may pier noon, bago pa ako." Natigil siya
Ayaw ituloy ang salitang makulong. Bago pa ang lahat, may isang babae po. Kinakantahan niya ang maliit niyang anak na babae. Naramdaman ni Amihan ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Anong itsura ng babae? Simple lang po siya, pero maganda. Mahaba ang buhok. Paglalarawan ni Luntian. Ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Inaalala ang nakaraan. Mukha po siyang pagod, pero masaya habang pinagmamasdan ng anak niya. At may suot po siyang dilaw na bestida. Napahawak si Amihan sa rehas ng veranda. Dilaw. Iyon ang paboritong kulay ng kanyang kapatid. Iyon ang kulay ng bestidang suot nito noong araw na iyon. May iba ka pa bang natatandaan sa kanya? Nanginginig niyang tanong. Tumingin si Luntian sa kanya, ang mga matay puno ng inosenteng pagtataka kung bakit ito naging biglang importante. Meron po. Mayroon po siyang maliit na nunal malapit sa kanyang kanang mata. Sa isang iglap, huminto ang pag-ikot ng mundo ni Amihan. Hindi na nagtanong pa si Amihan. Tinalikuran niya lang si Luntian at pumasok sa loob ng mansyon. Ngunit alam ni Luntian na ang mga salitang binitawan niya ay hindi lang basta pumasok sa isang tainga at lumabas sa kabila. Ang mga mata ni Amihan ay nagpakita ng isang matinding kaguluhan. Isang bagay na hindi niya nakita noong una nilang pagkikita, noong siya ay puro galit at pagdududa lamang. Naiwan si Luntian sa dilim, nag-iisip, bakit napakahalaga ng kantang iyon? At bakit ang babae na inilarawan niya, ang babae na tila naging huling nakita niya sa kanyang kapatid, ay may ganoong malaking epekto kay Ma'am Ami? Kinaumagahan, mas bumigat ang pakiramdam ni Luntian. Ramdam niya ang pagbabago sa kapaligiran. Kung dati, ang mga empleyado ay sadyang umiiwas sa kanya, ngayon, meron ng halong pagtingin ng awa. Ang kanyang presensya ay tila isang balita na kumalat ng mas mabilis kaysa sa hangin. Sa kalagitnaan ng kanyang shift, tinawag siya ni Silang Cruz, ang fiancé ni Amihan, sa parking area. Nakasandal ito sa mamahaling sasakyan, nakangiti. Luntian, tama ba? Bro, come here. Magkape muna tayo. Yaya nito ang tinig ay sobrang palakaibigan. Nagdalawang isip si Luntian. Alam niyang ito ay isang pagsubok, ngunit ang pagtanggi ay maaari ring magbigay ng masamang impresyon. Salamat na lang po, sir. May patrol pa po ako. Relax. 5 minutes lang. Pagpilit ni Silang. Don't be too stiff. Nandito tayo para mag-usap bilang magkapareho. Alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyon mo. I'm here to support Amihan and her family. At kasama ka na roon. Para itong isang ahas na umiikot. Napakasarap pakinggan. Ngunit alam ni Luntian na may lason sa likod ng bawat salita. Tumango siya at lumapit. Habang nag-uusap sila, ipinagsalin ni Silang si Luntian ng kape mula sa isang termos. Habang abala siya sa pagkuha ng baso, naramdaman ni Luntian ang mabilis na pagdulas ng kamay ni Silang sa bulsa ng kanyang uniforme. Naisip ni Luntian, hindi lang siya basta nag-aabot ng kape. Sa pag-aakalang baka may ninakaw ito, kinuha ni Luntian ng kape at umalis. Ngunit ilang sandali pa, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Ang kanyang access card ay bahagyang lumuwag sa pagkakatali sa kanyang ID lace. Tiyak na kinuha ni Silang ang card o mas malamang, kinopya ang security code. Kailangan kong maging mas maingat, bulong ni Luntian sa sarili. Ngunit huli na, ang lason ay naipasok na. Hindi pa natatapos ang araw
Ang alarma ay tumunog sa buong Legarda Holdings. Mabilis na pinatawag si Lunsyan sa main office. Nakita niya si Amihan sa loob ng kanyang opisina. Nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Nawawala ang Project Phoenix files. Malamig niyang sabi. Ang Project Phoenix ay ang pinakamalaking proyekto ng Legarda Holdings. Isang bagay na itinago pa sa board. Iyon ang pinakamahalaga nating business plan. Naglaho. At alam mo ba kung sino ang may duty kagabi sa buong wing ng aking opisina? Ginoong Silvan? Ramdam ni Lunsyan ang bigat ng akusasyon. Ako po, ma'am. Puro alibay ang binibigay ninyo. Sigaw ni Amihan, sa wakas ay sumabog na. Huwag mong sabihing nagkataon lang na ikaw ang nasa paligid nang mawala ang files. Nagkataon lang ba na ikaw ang gumala sa mga pasilyo ng walang kasama? Mayroon po akong patrolya, ma'am. At hindi ko po kinuha ang kahit ano. Giit ni Luntian. Ngunit alam niyang wala siyang laban. Wala siyang ebidensya maliban sa kanyang salita. I-check ang CCTV. Agad! Sigaw ni Amihan kay Mang Ben. Nagmadaling nag-imbestiga ang security team. Ngunit ang lahat ng camera sa hallway ni Amihan ay tila nag-troubleshooting sa pagitan ng 2:00 at 3:00 ng madaling araw. Ang perpektong 3 minutong window. Silang. Napagtanto ni Luntian. Ang pagkopya ng access card. Ang kape. Ang perpektong paghahanda. Ma'am Amihan, Luntian interjected. Ang boses ay kalmado at masusing. Kung ako po ang kumuha, hindi ko na po sana binigyan ng pagkakataon ang security team na hanapin ang files. At kung ako po ang nag-off sa CCTV, hindi po ako gagamit ng isang malaking blind spot na alam kong madaling mapansin. Nag-isip si Amihan. Ang kanyang ekspresyon ay nagbigay sa kanya ng ideya na may punto ang sinabi ni Luntian. Pero ang CCTV, sir, ay nag-warning na sa amin kahapon. Dapat mo itong i-report, sabi ni Mang Ben. Nagpapakita ng isang logbook. Muli, nakita ni Luntian ang patibong. Tinatamad siyang i-check ang logbook noong gabi dahil sa matinding pagod. Isang maliit na pagkakamali ang naging simula ng kanyang pagbagsak. Tumingin si Amihan sa kanya at sa pagkakataong ito ang galit ay napalitan ng pagdududa. Hindi ko alam kung bakit, sabi niya, pero may kakaiba sa nangyari. May tao po sa loob na nag-set up sa akin, sabi ni Luntian. Pero hindi ko po kailangan ang aking salita lang. Hayaan ninyo po akong mag-imbestiga. Nagtataka si Amihan. Paano? Kung may nagbukas ng bintana para kunin ang files, kahit gaano pa sila kaingat, may iiwan silang bakas, giit ni Luntian. Hinayaan ni Amihan si Luntian na pumunta sa bintana. Ang tingin niya ay nakatutok lang sa kanya. Maingat na sinuri ni Luntian ang windowsill. Walang fingerprints, malinis ang lahat. Ngunit nang hilahin niya ang kurtina, nakita niya ang isang manipis na piraso ng sinulid na tila galing sa isang mamahaling tela na nakakapit sa isang matalim na bahagi ng lock. Hindi ito ang sinulid ng kanyang uniforme. Kulay maroon ito. Dahan-dahan niyang inilabas ang sinulid at inabot kay Amihan. Hindi ko po ito at hindi rin po ito galing sa loob ng opisina ninyo. Tiningnan ni Amihan ang sinulid. Ang kanyang noo ay nakakunot. Nagsimulang umikot ang kanyang isip. Inaalala kung sinong may suot ng kulay maroon na damit. Sino ang may ganitong kulay ng scarf, ma'am? Tanong ni Luntian. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kung sino ang kasama ni Amihan sa hapagkainan. Tita Dalisay. Natigilan si Amihan. Wala. Ang katotohanan po, ma'am, Luntian said.
Ang kanyang tinig ay naging mas seryoso. Hindi po ako ang may pakana nito. At sa tingin ko, ang taong may pakana nito ay mas malapit pa sa inyo kaysa sa iniisip ninyo. Hindi mapakali si amihan. Ang maliit na hibla ng sinulid na kulay maroon ay nakatago sa kanyang drawer. Ngunit ang imahe nito ay tila nagliliyab sa kanyang isipan. Ang sinulid na iyon. Ang scarf ni Tita Dalisay noong nakaraang linggo. Ang pagtatanggol nito kay Silang. Ang mga salita ni Luntian. Lahat ay naghahalo, bumubuo ng isang nakakalitong ipu-ipo ng pagdududa. Sinubukan niyang matulog, ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang mga alaala. Ang tawa ng kanyang ate, ang dilaw na bestida, ang himig ng oyayi, at ang huling pag-uusap nila. Isang pagtatalo tungkol sa mga anomalya na natuklasan ng kanyang ate sa accounting ng kumpanya. Nooy binaliwala ito ni amihan. Inakalang isa lamang itong pagkakamali sa numero. Ngayon, ang mga numerong iyon ay bumabalik bilang mga multo. Sa wakas, dinalaw din siya ng antok. Ngunit ang pagtulog ay hindi naging kanlungan, kundi isang bitag. Nasa loob siya ng isang kotse, ngunit hindi siya ang nagmamaneho. Madilim ang paligid. Tanging ang mga ilaw ng poste ang mabilis na dumaraan. Sa upuan sa tabi niya, nakaupo ang kanyang ate. Nakasuot ng pamilyar na dilaw na bestida at kinakantahan siya ng kanilang oyayi. Ngunit ang himig ay wala sa tono, basag, puno ng takot. Biglang may malakas na kalabog. Ang tunog ng nababasag na salamin ay nakakabingi. Umiikot ang lahat. Isang sigaw, "Ami!" At pagkatapos dilim. Napabalikwas ng bangon si amihan. Humahabol sa kanyang hininga. Ang kanyang puso ay kumakarera. At ang kanyang balat ay nababalot ng malamig na pawis. Ang bangungot. Ang parehong bangungot na gumigising sa kanya sa loob ng 3 taon. Hindi na niya kayang manatili sa kwarto. Kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan siyang lumabas patungo sa kanyang personal na beranda. Natanaw ang tahimik na hardin ng Villa Esperanza. Ang lamig ng gabi ay dumampi sa kanyang balat. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng pagkabalisa sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang kanyang sarili, nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa mga alaalang pilit niyang ibinabaon. Ang mga salita ni Silang ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Na si Luntian ay isang panganib, ngunit ang mga mata ni Luntian, ang kalungkutang nakita niya roon, ay nagsasabi ng ibang kwento. Sino ang paniniwalaan niya? Ang perpektong kasintahan na nangangakong poprotektahan siya? O ang lalaking may madilim na nakaraan na tila nakakaunawa sa sakit na hindi niya masabi? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang anino ang gumalaw sa hardin sa ibaba. Si Luntian. Nagpapatrolya, ang bawat hakbang ay tahimik at may layunin. Nakita siya nito. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata sa dilim. Nag-iwas agad ng tingin si amihan. Nahihiya na makita siyang ganito, mahina at balisa. Akala niya ay aalis na ito para bigyan siya ng espasyo. Ngunit hindi ito umalis. Sa halip, tahimik itong nawala sa anino ng isang malaking puno. Ilang sandali pa, bumalik ito. May dala na itong isang nakatuping kumot mula sa lounge area sa tabi ng pool at isang tasa na umuusok pa.
Dahan-dahan itong umakyat sa hagdanan sa gilid ng beranda. Tumigil ito ilang hakbang mula sa kanya. Nagpapakita ng respeto sa kanyang espasyo. Hindi ito nagsalita. Maingat lang nitong inilapag ang kumot sa isang upuan sa tabi niya at ang tasa ng mainit na chamomile tea sa maliit na mesa. Pagkatapos, tumangulang ito ng bahagya at bumaba na, bumalik sa anino sa ibaba. Nagpatuloy sa pagbabantay na parang walang nangyari. Naiwang nakatulala si amihan. Walang tanong, walang salita ng pag-alo. Walang pagtatangkang hawakan siya. Isang tahimik na alok lang ng kaginhawaan. Kinuha niya ang kumot at ibinalot sa kanyang mga balikat. Ang init nito ay kumalat sa kanyang katawan. Kinuha niya ang tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang mga kamay. Humigop siya. Ang banayad na lasa ng chamomile ay tila nagpakalma sa kumakawalang kaba sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa ibaba. Nakita niya ang silweta ni Luntian. Nakatayo sa di kalayuan, isang matatag na anino sa ilalim ng buwan. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa paligid, sa mga pader, sa kadiliman. Ginagawa ang trabaho nito. Nagbabantay. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng tahimik na kalangitan, isang pader ng yelo sa paligid ng puso ni amihan ang nagsimulang magkaroon ng lamat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang kalungkutan. At ang pakiramdam na iyon ay hindi nagmula sa mga yakap o pangako, kundi sa isang tahimik na pag-unawa mula sa taong pinakapinagdududahan niya. Kinabukasan, maagang dumating si Silang. May dalang almusal. "Good morning, love. I heard you weren't feeling well last night," sabi nito. Ang boses ay puno ng matamis na pag-aalala. Lumapit ito para yakapin siya. "Don't worry, I'm here now to protect you." Ngunit bago pa man dumampi ang mga braso nito sa kanya, isang hindi maipaliwanag na reaksyon ang nagpatakbo sa kanyang katawan. Umatras siya ng isang maliit na hakbang, isang halos hindi kapansin-pansing galaw, ngunit sapat na para mapatigil si Silang. Napakunot ang noo nito, nagtataka. Pati si amihan ay nagulat sa sarili niyang kilos. Naramdaman ni Luntian ang pagbabago. Ang maliit na liwanag na nasilayan niya sa mga mata ni amihan noong gabing iyon sa beranda ay tila unti-unting namamatay, pinapalitan ng muling pagbabalik ng yelo. Ang pag-atras nito kay Silang Cruz ay hindi niya nakita, ngunit naramdaman niya ang resulta nito. Isang pader na mas mataas, mas matibay kaysa dati. Si Silang at ang tiyahin nitong si Dalisay, sa kabilang banda, ay naging mas malapit kay amihan. Lagi silang nariyan, bumubulong, umaaliw, parang mga ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanilang biktima. Hinihintay ang tamang oras para tumuklaw. At ang tuklaw ay dumating sa isang gabing madilim at walang buwan. Isang nakakabinging tunog ng alarm ang gumising sa buong Villa Esperanza. "Intruder alert! Intruder alert sa main wing!" At mapabaw sa mamo o damang yakya. Si Luntian, na nasa kasagsagan ng kanyang patrol, ang isa sa mga unang rumesponde. Pagtakbo niya papasok sa mansyon, ang nakita niya ay isang eksena ng kalkuladong gulo. Isang upuan ang nakatumba. Ilang palamuti sa mesa ang nasa sahig. Ngunit walang sirang bintana. Walang sapilitang pagpasok sa pinto. At ang pinaka nakapagtataka sa lahat, ang safe sa likod ng isang painting sa library ni Don Hilario, ang safe na naglalaman ng mga mahahalagang dokumento ng pamilya
ay nakabukas at walang laman. Diyos ko! Ang mga titulo! Sigaw ni Tita Dalisay na biglang lumitaw, humahagulgol habang nakahawak sa kanyang dibdib. Nasaan si Amihan? Si Hilario? Kasunod niya si Silang. Ang mukha ay nag-aapoy sa kunwari ay galit. Ang mga mata nito ay agad na dumapo kay Luntian. Ikaw! Sigaw nito, puno ng akusasyon. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang nakabantay ngayong gabi. Bago pa man makasagot si Luntian, dumating na si Amihan, kasama si Don Hilario. Ang mukha ni Amihan ay isang maskara ng pagkagulat at takot. Nang makita niya ang nakabukas na safe, ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. I lock down ang buong property. Walang lalabas. Walang papasok. Utos niya kay Mang Ben. Check the CCTVs. Now! Ngunit alam na ni Luntian kung ano ang kanilang makikita. Pagkatapos ng 10 minuto, bumalik si Mang Ben. Ang mukha ay hindi maipinta. Ma'am Ami, ang security system na-deactivate mula sa loob. Sa loob ng eksaktong 5 minuto. Pagkatapos ay bumalik din agad. At yung footage mula sa hallway na ito, huminto ito. Tila nag-aalangang magpatuloy. Ano? Giit ni Amihan. May footage po kami, sabi ni Mang Ben, sabay abot ng isang tablet. Ipinakita sa screen ang isang malabong kuha mula sa isang anggulo. Isang lalaking nakatalikod, nakasuot ng uniforme ng security. Hindi makita ang mukha, ngunit ang tindig at ang gupit ng buhok ay pamilyar. Nakatayo ito sa harap ng security panel, may ginagawa. Pagkatapos ng ilang segundo, nag-flicker ang screen at nawala. Sino yan? Tanong ni Don Hilario. Hindi malinaw, Don Hilario, sagot ni Mang Ben. Pero base sa logbook, isa lang ang naka-assign sa area na yan sa oras na yon. Lahat ng mga mata ay bumaling kay Luntian. Hindi ako yan. Mahinahon ngunit matatag na, sabi ni Luntian. Sinungaling! Sigaw ni Silang. Nakita kita! Nakita kitang papalapit sa panel kanina bago ako matulog. Akala ko nagche-check ka lang. Yun pala, may iba kang plano. Patawarin mo ako, Amihan anak. Humagulgol si Tita Dalisay, yumayakap kay Amihan. Ako ang may kasalanan. Nagtiwala ako sa kanya. Akala ko nagbago na siya. Ang bawat salita ay isang patak ng lason sa tenga ni Amihan. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang takot sa pagtataksil, ay bumalik na parang isang malaking alon. Ang maliit na lamat sa kanyang pader na yelo ay biglang nagsara at naging mas makapal pa kaysa dati. Ang tiwalang sinubukan niyang buuin ay gumuho sa isang iglap. Lumapit siya kay Luntian. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang galit na hindi lang para sa ninakaw na dokumento, kundi para sa nasirang pag-asa. Magnanakaw, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pigil na puot. Traidor, pinagkatiwalaan ka ng ama ko. Kita. Ang huling salita ay halos pabulong, puno ng sakit. Ma'am Ami, patibong po ito. Pagtatanggol ni Luntian sa sarili. Hindi ako. Huwag mo akong tawaging ma'am, sigaw niya. At isang sampal ang dumapo sa pisngi ni Luntian. Ang tunog ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Akala ko iba ka. Isang malaking pagkakamali. Amihan anak, kumalma ka. Pag-awat ni Don Hilario. Ngunit hinawi lang ni Amihan ang kamay ng kanyang ama. Hinarap niyang muli si Luntian. Kunin mo ang mga gamit mo. Umalis ka sa pamamahay na ito.
Ngayon din. Hindi kumibo si Luntian. Tinitigan niya lang si Amihan. Hindi ang galit sa mga mata nito ang nakita niya, kundi ang sakit, ang takot. Nakita niya ang babaeng nasaktan na pilit nagtatago sa likod ng isang reyna ng yelo. Hindi mo ba ako narinig? Sigaw muli ni Amihan. Umalis ka at huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Bumalik ka sa kulungan kung saan ka nababagay. Dahan-dahang tumango si Luntian. Walang silbi ang magpaliwanag. Ang entablado ay perpektong naitayo at siya ang itinalagang kontrabida. Tinalikuran niya ang lahat at nagsimulang maglakad palabas. Habang papalapit siya sa pinto, nilingon niya si Amihan sa huling pagkakataon. Hindi galit ang nasa mga mata niya. Hindi pagsusumamo. Ang nakita ni Amihan, sa isang saglit bago siya tuluyang nag-iwas ng tingin, ay isang malalim na panghihinayang. At sa likod niyon, isang bagay na mas matatag. Isang tahimik na pangako. Hahanapin ko ang katotohanan. Pagkatapos ay tuluyan na siyang lumabas. Nilamon ng dilim ng gabi, iniwan ang Villa Esperanza sa ilalim ng kapangyarihan ng mga ahas na ngayon ay malaya ng gumala. Ang Villa Esperanza ay dapat sanang mas payapa ngayon na wala na ang panganib. Ngunit para kay Amihan, ang katahimikan ay naging mas nakakabingi. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng pangalan ni Luntian Silvan. Ang puno ng mangga sa hardin ay tila mas malungkot. Ang beranda kung saan siya dinalhan nito ng kumot at tsaa ay tila mas malamig. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang ginawa niya. Ang ebidensya ay malinaw. Ang testimonya ni Silang ay direkta. Ang pag-iyak ni Tita Dalisay ay taos-puso. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang mata, ang huling tingin ni Luntian, ang tingin na puno ng panghihinayang at isang tahimik na pangako ang bumabalik sa kanya. Love, kailangan mo nang magpahinga, sabi ni Silang isang araw, habang inaayos ang mga bagong security measures sa bahay. This is all for the best. We are safe now. Safe nga ba tayo? Mahinang tanong ni Amihan, na halos para sa sarili lang niya. Anong ibig mong sabihin? Ang mga dokumentong ninakaw, sabi ni Amihan. Mga titulo ng lupa, ilang mga stock certificates. Bakit iyon? Kung gusto ng magnanakaw na kumita, dapat ay ang mga alhas ni Tita Dalisay o ang mga painting sa pader ang kinuha nila. Mas madaling ibenta. Baka gusto nilang gamitin yon para i-blackmail tayo. Mabilis na sagot ni Silang. Don't worry, my lawyers are already handling it. Tumango lang si Amihan. Ngunit isang butil ng pagdududa ang naitanim na. Ang pagdududang iyon ay diniligan ng pagbabago sa kilos ni Sinag. Mula nang umalis si Luntian, bumalik sa pagiging laging malungkot ang bata. Tumigil na itong gumamit ng matingkad na kulay sa kanyang mga drawing. At isang hapon, habang naglalakad si Amihan sa pasilyo, narinig niya ang mahinang usapan mula sa silid-aklatan. Humakabay. Kaya hindi mo na siya dapat isipin, okay? He was a bad man, Sinag. Sinaktan niya tayo. Boses iyon ni Tita Dalisay. Malambing ngunit may diin. And your Tito Silang is here now. Dagdag nito. Siya ang bago nating hero. Hindi tulad ng kriminal na iyon. Sumilip si Amihan. Nakita niya si Tita Dalisay na nakaluhod sa harap ni Sinag, habang si Silang ay nakangiti sa likod. Ngunit si Sinag, sa halip na tumango, ay yumuko lang at niyakap ng mahigpit ang kanyang manika. Sa mga mata ng bata, nakita ni Amihan ang isang uri ng pagtutol na hindi nito masabi. Samantala,
Sa isang maliit at masikip na apartment sa kabilang bahagi ng lungsod, sinisimulan na ni Luntian ang kanyang sariling investigasyon. Ang natitira niyang ipon ay ginamit niya para upahan ang lugar at bumili ng isang lumang laptop. Ang una niyang tinawagan ay isang kaibigan mula sa loob ng kulungan, isang henyo sa computer na nagkamali lang ng landas. "Jigs, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Luntian sa telepono. "Boss Lunti, akala ko nakalimutan mo na ako Masayang bati sa kabilang linya. "Anong kailangan ng isang malinis na tao sa isang maruming hacker na tulad ko? Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang tao. Silang Cruz." Ibinigay ni Luntian ang lahat ng detalye na alam niya. Pagkatapos ng ilang oras ng paghihintay, tumawag pabalik si Jigs. "Boss, malinis ang record ng tao mo. Masyadong malinis. Parang ginawa para maging perpekto," sabi ni Jigs. "Pero may isang bagay na kakaiba. May mga malalaking cash withdrawals siya sa iba't ibang ATM sa loob ng isang buwan. At lahat ng iyon, ginawa malapit sa isang lugar. Ang opisina ng isang kilalang fixer ng mga pekeng dokumento at ebidensya." Napatango si Luntian. Gaya ng inaasahan ko. "Pero hindi yan ang pinaka-interesante, boss," pagpapatuloy ni Jigs. "May isa pa. Tita Dalisay Cruz. May kaya byuda at tita ng fiancé niya. Standard stuff. Pero nang hukayin ko ang mga lumang social media accounts na dinilit na, may nakita akong isang litrato." "Anong litrato?" "Isang graduation picture. Mga 10 taon na ang nakalipas. Sa isang maliit na probinsya sa Visayas. Sisilang, nakasuot ng toga. At katabi niya, si Tita Dalisay. Ang caption, 'Congrats to my one and only son. Mama is so proud of you.'" Natigilan si Luntian. "Anak, sigurado ka?" 100%, boss. Ang apelyidong Cruz ni Silang ay galing pala sa kanya." "Anak?" Ang lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Hindi sila magtita at pamangkin sa kasal. Sila ay mag-ina na may isang malalim at madilim na plano. Kailangan niyang ipaalam ito kay amihan. Ngunit paano? Hindi na siya makakalapit sa Villa Esperanza. Ang telepono niya ay siguradong nakablock na. Nag-isip siya. Kailangan niya ng paraan para makapasok sa mundo nito nang hindi siya nakikita. At naisip niya ang isang bagay, isang numero ng telepono na ibinigay sa kanya ni Don Hilario noon. Para sa mga emergency, isang private line na direktang konektado sa kwarto ni amihan. Nagdasal siya na gumagana pa ito. Gabi na. Si amihan ay nasa kanyang kwarto, nakatingin sa sinulid na kulay maroon. Ang kanyang isipan ay isang magulong dagat. Kasalukuyan niyang tinitingnan ang mga lumang financial reports na binanggit ng kanyang ate noon. At doon, nakita niya ito. Isang pattern ng mga maliliit na miscellaneous expenses na lahat ay inaprubahan ng iisang tao. Si Tita Dalisay. Biglang nag-vibrate ang isang lumang telepono sa kanyang bedside table. Ang teleponong hindi niya ginagamit. Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siya. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na sagutin ito. "Hello?" Sa kabilang linya, narinig niya ang isang boses na nagdulot ng kuryente sa kanyang buong katawan. Isang boses na pilit niyang kinakalimutan, ngunit hinahanap-hanap din ng isang bahagi ng kanyang puso. "Ma'am Amihan," sabi ni Luntian, "huwag po kayong magsalita. Makinig lang po kayo." Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit apurado.
Nasa panganib po kayo. Mas malaking panganib kaysa sa inaakala ninyo. Hindi siya ang taong inaakala mo. Ang mga salita ni Luntian ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Amihan. Matagal pagkatapos niyang ibaba ang telepono. Ang boses nito, kalmado, seryoso, at puno ng babala, ay nagdulot ng pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito ang kaba ng takot, kundi ang kaba ng isang taong malapit ng matuklasan ang isang katotohanang matagal nang iniiwasan. Mag-ingat ka sa tiyahin mo at sa lalaking pakakasalan mo. Iyon ang huling sinabi ni Luntian bago naputol ang linya. Kinabukasan, ang bawat ngiti ni Silang, ang bawat yakap ni Tita Dalisay, ay tila may hidden meaning. Ang perpektong pamilya na unti-unting nabubuo sa paligid niya ay biglang nagmukhang isang perpektong bitag. Naging mas maingat si Amihan. Dobleng ingat. Sinimulan niyang lihim na kumuha ng kopya ng mga dokumentong pinirmahan ni Tita Dalisay. Sinubukan niyang itrace ang mga koneksyon ni Silang sa labas. Ngunit sila'y magagaling. Walang bakas. Malinis. Ang kanyang pagkabalisa ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Silang. "Love, you seem distant lately," sabi nito isang gabi. "May problema ba? It's about that criminal, isn't it? Iniisip mo pa rin siya." "Hindi," mabilis na tanggi ni Amihan. Umiiwas sa tingin nito. "Pagod lang ako sa trabaho." Hinawakan ni Silang ang kanyang mga kamay. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Isang sinseridad na ngayon ay nagdudulot ng kilabot kay Amihan. "Ami, alam kong natatakot ka pa rin. Alam kong ang nangyari ay nag-iwan ng lamat sa tiwala mo. Kaya gusto kong patunayan sa'yo, sa inyong lahat, na ako ang magiging pader na sasandalan ninyo. Ako ang poprotekta sa pamilyang ito." At para patunayan iyon, naghanda si Silang ng isang sorpresa. Isang grand dinner ang inihanda sa Villa Esperanza. Naroon ang buong pamilya. Si Don Hilario na tila gumaan na ang loob mula nang malutas ang problema sa pagnanakaw. Si Tita Dalisay na abot langit ang ngiti. At si Amihan na pilit nang ngumingiti habang ang kanyang puso ay binibigyan ng babala. Pagkatapos ng hapunan, sa gitna ng hardin na napapalibutan ng daan-daang maliliit na ilaw, lumuhod si Silang Cruz sa harap ni Amihan. "Oh my goodness!" bulalas ni Tita Dalisay, na tila nagulat pa, ngunit alam ni Amihan. Ito'y isang palabas, at siya ang bidang aktres na walang kamalay-malay. Inilabas ni Silang ang isang maliit na kahon na yari sa velvet. Nang buksan niya ito, isang diamanteng singsing ang kumislap sa ilalim ng mga ilaw. "Amihan Legarda," simula ni Silang, ang boses ay puno ng emosyon. "Mula nang makilala kita, alam ko na ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sa gitna ng lahat ng panganib, ng lahat ng pagsubok, gusto kong ako ang maging kalasag mo. Gusto kong ako ang maging tahanan mo." Ang mga salita ay perpekto. Ang eksena ay perpekto. Ang lahat ay parang isang panaginip. Ngunit para kay Amihan, ito ay isang bangungot. "Please, love, make me the happiest man alive. Will you marry me?" Tumingin si Amihan sa paligid. Ang kanyang ama ay nakangiti, puno ng pag-asa. Ang kanyang Tita Dalisay ay may mga luha ng kaligayahan sa mga mata. Ang lahat ng mga kasambahay ay nanonood, kinikilig. Ito na ang bitag. Kapag sinabi niyang hindi,
Magmumukha siyang walang utang na loob. Magtatanong ang lahat. Masisira ang perpektong imahe na binuo ni Silang at mas lalo siyang mapapahamak. Kapag sinabi niyang oo, isusuot niya ang posas na siya mismo ang nagbigay ng pahintulot. Naramdaman niya ang matinding pressure. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya. Naghihintay. Anak, this is it. Bulong ni Don Hilario. This is what's best for our family's security. Security. Ang salitang iyon ay parang isang kulungan. Napatingin siya sa nangingilak na diamante. Ang kinang nito ay tila ng uuyam. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Bawat milimetro ng paglapit ng kanyang kamay sa singsing ay parang isang paglalakbay patungo sa kanyang sariling kapahamakan. Isang maling galaw at tapos na ang lahat, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Ngunit wala ka ng ibang pagpipilian. Malapit na. Halos madama na niya ang lamig ng ginto. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Naghihintay sa kanyang desisyon. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata at tatanggapin na lang ang kanyang kapalaran. BZZT. BZZZ. Isang mahinang vibration mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang personal na telepono. Hindi niya ito pinansin. Ngunit, nag-vibrate itong muli at muli. Sa huling onting lakas ng loob, bumulong siya. Excuse me for a moment. Mabilis siyang tumalikod. Naglalakad palayo sa eksena, iniwan ang lahat na nagtataka. Inilabas niya ang kanyang telepono. Isang mensahe. Mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ang nasa loob ay hindi mga salita, kundi isang litrato. Isang luma at medyo malabong litrato. Isang batang silang na nakasuot ng toga, ang ngiti ay abot tenga. At sa tabi niya, nakayakap ng mahigpit, ay isang mas batang bersyon ni Tita Dalisay. Ang mga matay nagniningning sa pagmamalaki. At sa ilalim ng litrato, isang maikling text. Hindi sila magtita. Mag-ina sila. Nabitawan ni Amihan ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa damuhan ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang puso at ang tunog ng pagguho ng lahat ng kasinungalingang itinayo sa paligid niya. Nakatayo si Luntian sa lilim ng isang malaking puno ng akasya sa labas ng isang lumang simbahan. Ito ang lugar na sinabi niya kay Amihan sa huling mensahe. Tahimik. Malayo sa mga mapanuring mata. Dito, walang mga kamera, walang mga gwardya, tanging ang dalawang taong pinag-isa ng isang mapanganib na katotohanan. Ilang minuto siyang naghintay. Sa bawat sasakyang dumaraan, tumitibok ng mas mabilis ang kanyang puso. Paano kung hindi ito dumating? Paano kung pinili nitong maniwala sa kasinungalingan? Ngunit maya-maya, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Bumaba mula rito si Amihan. Wala na ang ayos ng isang makapangyarihang CEO. Nakasuot lang ito ng simpleng bestida at jacket. Ang buhok ay nakatali lang. At ang muka ay walang kolorete. Ngunit ang pinakanapansin ni Luntian ay ang kanyang mga mata. Puno ng pagkalito, takot, at isang desperadong paghahanap ng kasagutan. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi ito nagsalita. Iniabot lang nito ang telepono. Ipinapakita ang litratong ipinadala niya. Totoo ba to? Tanong nito, ang boses ay basag. Tumango si Luntian.
Opo, ma'am. Nakuha yan mula sa isang lumang social media account na matagal nang binura. Si Silang Cruz ay anak ni Dalisay Cruz. Ang buong relasyon nila sa pamilya ninyo ay isang malaking kasinungalingan. Napahawak si Amihan sa pader ng simbahan para suportahan ang sarili. Bakit? Anong kailangan ng nila? Pera. Kapangyarihan. Lahat ng meron kayo. Sagot ni Luntian. Inilabas niya ang isang manipis na folder na naglalaman ng lahat ng impormasyong nakuha ni Jigs. Ang mga financial records na sinabi ng kapatid mo noon, hindi lang yon basta anomalya. Si Tita Dalisay mo ay dahan-dahang ninanakawan ang kumpanya sa loob ng maraming taon. At sisilang ang kanyang paraan para makuha ang lahat kapag nakasal na kayo. Ipinakita ni Luntian ang mga bank transfer, mga pekeng resibo, mga pangalan ng mga shell corporations. Ang bawat papel ay isang pako sa kabaong ng tiwala ni Amihan sa kanyang tiyahin. Ang pagnanakaw sa safe, ang pag-frame sa akin, lahat yon ay palabas para lalo kayong mapalapit sa kanila, para lalo kayong umasa sa proteksyon nila. Pagpapatuloy ni Luntian. Pero ang kapatid ko, halos pabulong na, sabi ni Amihan. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Aksidente ang nangyari sa kanya. Sabi ng pulis, nawalan daw ng preno. Huminga ng malalim si Luntian. Ito na ang pinakamabigat na bahagi. Ma'am, hindi po aksidente yon. Inabot niya ang huling papel sa folder. Isang sinumpaang salaysay. Nahanap ko po ang mekaniko na huling tumingin sa sasakyan ng kapatid ninyo. Matagal po siyang nanahimik dahil sa takot. Pinagbantaan daw po siya ni Dalisay. Pero ngayon, pumayag na siyang magsalita. Binasa ni Amihan ang salaysay. Ang mga salita ay lumabo sa harap niya dahil sa kanyang mga luha. Pinutol ang brake line, sinadya. Nakita ko si Ginang Dalisay malapit sa garahe 1 oras bago ang insidente. Nalaman ng kapatid mo ang ginagawa niya. Paliwanag ni Luntian. Ang boses ay puno ng pakikiramay. Kaya kailangan niya itong patahimikin. At ako po yung naging pampalubag loob. Ang ex-convict na madaling pagbintangan sa ibang krimen para mailayo ang atensyon sa kanya. Sa wakas, bumuhos ang mga luhang matagal nang pinipigilan ni Amihan. Gumuho ang reyna ng yelo. Ang natira ay isang babaeng nasasaktan, niloko, at pinagtaksilan ng taong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya. Napaupo siya sa isang bench, ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hagulgol. Hindi lumapit si Luntian. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat ng sakit. Hinintay niya. Pagkatapos ng ilang minuto, tumigil sa pag-iyak si Amihan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, ngunit wala na ang pagkalito. Napalitan ito ng isang bagay na mas matigas, mas matatag. Isang apoy ng determinasyon. Tumingin siya ng diretso kay Luntian. Wala na ang ma'am at bodyguard sa pagitan nila. Tanging 2 taong nasa iisang panig. Anong gagawin natin? Tanong niya. Ang boses ay garalgal pa rin, ngunit puno na ng tapang. Doon lang lumapit si Luntian at umupo sa tabi niya. Nagpapanatili pa rin ng kaunting distansya. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lahat. Seryosong sabi ni Luntian.
Ang pagpapakasal sa'yo ang plan A nila. Pero ngayong alam mong nag-aalangan ka, mag-iisip sila ng mas mabilis, mas desperadong paraan. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Lucian sa kanya. Ang mga mata ay puno ng babala. Ang huling hadlang sa kanilang plano, ang taong may hawak ng finalse sa buong yaman ng Legarda. Natigilan si Amihan habang ang isang malamig na takot ay gumapang sa kanyang buong katawan. Ang susunod nilang target, pagpapatuloy ni Lucian, ay ang iyong ama, si Don Hilario. Ang pagbalik sa Villa Esperanza ay parang pagpasok sa lungga ng mga ahas. Ngayong alam na ni Amihan ang kanilang tunay na kulay. Bawat ngiti ni Tita Dalisay ay parang isang pangungutya. Bawat paghawak ni Silang sa kanyang kamay ay parang pagdampi ng yelo. Nag-usap kami ni Papa, sabi niya kina Silang at Dalisay kinabukasan. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. I need more time to think about the proposal. At gusto niyang mag-relax muna. Pupunta kami sa rest house namin sa Tagaytay ngayong araw. Ito ang plano nila ni Luntian. Ang pain. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Silang. Isang kislap ng pagkadismaya na mabilis din nitong tinago sa likod ng isang ngiti. Of course, love. Take all the time you need. Mag-ingat kayo sa biyahe. Kami na ang bahala rito, nakangiting sabi ni Tita Dalisay. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, nakita ni Amihan ang pagkalkula. Alam niyang kumagat sila sa pain. Habang nag-iimpake si Don Hilario, pasimple niyang idinikit ang isang maliit na magnetic GPS tracker sa ilalim ng bumper ng sasakyan ng kanyang ama, ang tracker na ibinigay sa kanya ni Luntian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Anak, sigurado ka ba rito? Tanong ni Don Hilario. Ikinuwento na sa kanya ni Amihan ang lahat. Ang matandang lalaki ay nasaktan at hindi makapaniwala. Ngunit ang tiwala niya sa kanyang anak ay mas matimbang. Kailangan natin itong gawin pa, sagot ni Amihan. Para kay ate. Para sa hustisya. Nakatago si Luntian sa isang lumang van na nakapark sa di kalayuan. Hawak ang isang tablet na nagpapakita ng isang kumikislap na pulang tuldok. Iyon ang sasakyan ni Don Hilario. Kasama niya si Jigs at dalawang pinagkakatiwalaan niyang dating kasamahan sa security agency na naniwala sa kanyang kwento. Nakipag-ugnayan na rin siya sa isang tapat na police inspector. Ngunit sinabi niyang kikilos lang sila kapag may malinaw ng krimeng nagaganap. Ayan na boss, paalis na sila, sabi ni Jigs. Nakita ni Luntian ang sasakyan ni Don Hilario na papalabas ng gate. At gaya ng inaasahan, ilang sandali lang, isang itim na van na walang plaka ang sumunod dito. Tara na, utos ni Luntian. Sinimulan nilang sundan ang dalawang sasakyan, nagpapanatili ng ligtas na distansya. Ang plano ay simple. Hayaan silang kunin si Don Hilario. Sundan sila sa kanilang lungga at doon sila isusuplong sa pulis. Ngunit alam ni Luntian na sa mga planong ganito, laging may hindi inaasahang nangyayari. Sa isang isolated na kahabaan ng highway, biglang hinarang ng itim na van ang sasakyan ni Don Hilario. Bumaba ang dalawang lalaking nakabonet. Mabilis nilang kinuha si Don Hilario at isinakay sa kanilang van. Iniwan ang driver nito na walang malay sa kalsada. Aksyon na boss! Kalma lang, sundan lang natin, sabi ni Luntian.
Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pulang tuldok na ngayon ay lumilihis na ng daan, papasok sa isang lugar na puro mga abandonadong warehouse. Tinawagan na niya ang police inspector. Positive. Southbound, papasok ng Laguna Technopark. Magkita tayo doon. Nasa loob na ng abandonadong warehouse si Don Hilario. Itinali siya sa isang upuan. Sa harap niya, nakatayo si Silang at ang kanyang kapatid na si Dalisay, wala ng mga maskara. Bakit Dalisay? Kapatid kita. Puno ng pait na sabi ni Don Hilario. Tumawa si Dalisay, isang tawang walang kagalakan. Kapatid, kuya, lagi mo lang akong anino. Lahat nasa iyo. Ang pangalan, ang yaman, ang respeto. Habang ako, ang byuda, ay kailangang mamalimos ng atensyon mo. Hindi iyan totoo. Huwag kang mag-alala, kuya, sabi ni Silang. Inilalapag ang isang folder at ballpen sa harap ni Don Hilario. Pipirmahan mo lang itong last will and testament na naglilipat ng lahat ng assets mo sa pinakamamahal mong pamangkin at matatapos na ang lahat. Hindi ako pipirma, mariing tanggi ni Don Hilario. Kung gayon, sabi ni Silang, at bigla, bumukas ang isang pinto sa gilid. Kinaladkad papasok ng isa sa mga goons si Amihan. Amihan! Sigaw ni Don Hilario. Papa! Ops, ops, ops! Sabi ni Silang. Itinatapat ang isang kutsilyo sa leeg ni Amihan. Now, let's try this again. Don Hilario. Pipirma ka o itong prinsesa mo ang magbabayad para sa katigasan ng ulo mo? Nasa loob na sila, Inspector, sabi ni Luntian sa telepono habang papalapit sila sa warehouse. Pero nagbago ang sitwasyon. Nakuha nila si Amihan. Shit! Hold your position. Paparating na kami. Ngunit alam ni Luntian na walang oras. Bawat segundo ay mahalaga. Jigs, i-jam mo ang signal sa loob, utos niya. Ayokong makatawag sila ng backup. Tayo nang pumasok. Gamit ang mga anino, tahimik silang pumasok sa warehouse mula sa likod. Nakita niya ang eksena. Si Don Hilario na nakatali, si Amihan na hawak ni Silang, at si Dalisay na nag-aabang na parang isang demonyo. Sa isang senyas, sabay-sabay silang kumilos. Sinugod ng mga kasama ni Luntian ang mga goons. Si Luntian naman ay direktang tumakbo papunta kay Silang. Nagulat si Silang sa biglaang pagsulpot nila. Binitawan nito si Amihan para harapin si Luntian. Nagsimula ang isang matinding labanan, suntukan, sikaran. Si Silang ay sanay makipag-away, ngunit si Luntian ay may tapang na nagmumula sa pagnanais na itama ang lahat ng mali. Sa gitna ng gulo, si Dalisay, sa sobrang galit at pagkabigo, ay sumigaw kay Don Hilario. Kasalanan mo to lahat. Dapat noon ka pa namatay. Katulad ng anak mong pakialamera. Ako ang nagpapatay sa kanya. Ako. Sa wakas, pagkatapos ng isang malakas na suntok, bumagsak si Silang. Ngunit hindi pa ito tapos. Sa huling onsa ng kanyang lakas, dinukot nito ang kutsilyong nahulog at sumugod, hindi kay Luntian, kundi kay Amihan, na tumutulong sa kanyang ama. Amihan! Sigaw ni Luntian. Nakita ni Amihan ang papalapit na panganib. Huli na para umiwas. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang sakit na inaasahan niya ay hindi dumating. Sa halip, naramdaman niya ang isang malakas na tulak. Pagdilat niya, nakita niya si Luntian na nakatayo sa harap niya nakaharang. At sa gitna ng kanyang dibdib, nakatarak ang hawakan ng kutsilyo. Dahan-dahang bumagsak si Luntian sa kanyang mga braso.
kasabay ng tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit. Ang puti ng mga pader ng ospital ay nakakasilaw. Ang amoy ng antiseptic ay nakakasulasok. Para kay Amihan Legarda, ang sterile na kapaligirang ito ay naging kanyang mundo sa loob ng 3 araw. 3 araw na puno ng paghihintay, pag-aalala, at isang bigat sa dibdib na mas matindi pa sa anumang pagkalugi sa negosyo. Si Silang at Dalisay ay naaresto na. Ang testimonya ni Don Hilario, kasama ang pag-amin mismo ni Dalisay sa warehouse, ay sapat na ebidensya para ikulong sila sa loob ng mahabang panahon. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit ang tagumpay ay may mapait na lasa. Ang hustisya ay nabili sa presyong maaaring buhay ng isang inosenteng tao. Mula sa salaming bintana ng ICU, pinagmamasdan ni Amihan si Luntian. Napapalibutan ito ng mga makina na patuloy na tumutunog. Mga makinang nagsasabing, buhay pa siya, ngunit nasa bingit ng alanganin. Ang sugat mula sa saksak ay malalim. Mapanganib na malapit sa puso. Kasalanan ko to, bulong ni Amihan sa sarili. Isang linyang paulit-ulit niyang sinasabi na parang isang sirang plaka. Kung naniwala lang sana ako sa kanya, kung hindi sana ako naging bulag, huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Ang boses ng kanyang ama, si Don Hilario, ay mahinahon sa kanyang likuran. Inilagay nito ang isang kamay sa kanyang balikat. Ang kasamaan ay marunong magtago sa likod ng pinakamagagandang maskara. Maging ako ay nalinlang. Ang mahalaga ay natuto tayong tumingin sa kung ano ang nasa puso, hindi sa kung ano ang nakikita ng mata. Tumingin si Amihan sa kanyang ama. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya pinipigilan. Patawarin mo ako pa, he? Muntik na kayong mapahamak dahil sa katigasan ng ulo ko. Niyakap siya ni Don Hilario ng mahigpit. Pinatunayan mo lang kung gaano kakatapang, Ami. At nakahanap ka ng isang taong tunay na tapat. Ipinagmamalaki ka ng ate mo, sigurado ako. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa nagdurugong puso ni Amihan. Ngunit ang tunay na bigat ay nanatili habang nakatingin siya sa lalaking nakahiga sa kama ng ospital. Ang lalaking sinampal niya. Ang lalaking tinawag niyang traidor. Ang lalaking sumalo ng saksak na para sa kanya. Pumasok siya sa loob ng kwarto. Umupo siya sa upuan sa tabi ng kama. Ang tunog lang na maririnig ay ang ritmikong pagbip ng mga makina. Dahan-dahan, nag-aalangan, iniangat ni Amihan ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Luntian. Mainit ito, buhay, isang matinding kaibahan sa lamig ng kanyang palad. Sa unang pagkakataon, pinayagan niya ang sarili na damhin ang lahat, ang pagsisisi, ang pasasalamat, at isang damdamin na mas malalim pa. Isang damdamin na natatakot siyang pangalanan. Sa pag-aakalang hindi siya nito naririnig, yumuko siya at bumulong. Ang kanyang mga salita ay para lamang sa kanilang dalawa. Patawad, Luntian. Simula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sana naniwala ako sa iyo mula sa simula. Naging bulag ako sa galit at takot. Ang duwag ko. Natakot akong magtiwala ulit, kaya isinara ko ang pinto ko sa lahat, lalo na sa iyo. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa kanilang magkahawak na kamay. Ikaw ang nag-iisang tao na nakakita sa totoong ako sa likod ng lahat ng pader na itinayo ko. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na katapatan.
Iniligtas mo ako, iniligtas mo kaming lahat. At ngayon, baka huli na para masabi ko sa'yo kung gaano iyon kahalaga sa akin. Niyakap niya ang kamay nito ng mas mahigpit. Kaya please, lumaban ka. Huwag mo kaming iwan. Huwag mo akong iwan. Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Don Hilario, kasama ang isang munting figura na nagtatago sa kanyang likuran. Si Sinag. Nakita ng bata si Luncian na nakahiga, napapalibutan ng mga tubo at wire. Ang mga mata nito ay nanlaki sa takot at kalungkutan. Dahan-dahan itong lumapit sa kama. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ng kanyang lolo. Tumingin ito kay Amihan, pagkatapos ay kay Luntian. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, na para bang may gusto siyang sabihin, ngunit walang boses na lumalabas. Iniabot nito ang kanyang maliit na kamay at maingat na ipinatong sa braso ni Luntian. Sa ibabaw ng kamay ni Amihan. Isang tahimik na pagdamay mula sa isang batang matagal nang nawalan ng boses. Tumingin si Sinag sa mukha ni Luntian, napayapa sa kabila ng mga aparato. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanyang tiya Ami, na umiiyak. Tila mayroong isang bagay sa loob ng bata na gustong kumawala. Isang salitang nabuo mula sa pinaghalong takot, pag-aalala at pagmamahal. At sa katahimikan ng ICU na binabasag lang ng tunog ng mga makina, isang himala ang naganap. Lun-ti. Ang salita ay mahina. Halos isang bulong at medyo garalgal dahil sa matagal na hindi paggamit. Ngunit para kina Amihan at Don Hilario, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Napatingin si Amihan kay Sinag, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tuwa. Si Don Hilario ay napahawak sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang hikbi ng kagalakan. Pagkatapos ng 3 taon ng katahimikan, nagsalita si Sinag. At ang unang salitang binigkas niya ay ang pangalan ng lalaking nagligtas sa kanya sa hardin. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng bulaklak. Ang lalaking naging anino niyang tagapagbantay. Habang ang atensyon ng maglola ay na kay Sinag, isang bagay ang naramdaman ni Amihan. Isang bahagyang pagpisil. Isang napakahinang paggalaw mula sa kamay na hawak niya. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang tingin kay Luncian. Guni-guni lang ba niya iyon? Ngunit nakita niya itong muli. Ang bahagyang pagkibot ng mga daliri nito. Pagkatapos isang mahinang ungol mula sa mga labi nitong tuyo. Luncian? Tawag ni Amihan. Ang kanyang boses ay isang pinaghalong pag-asa at takot. Naririnig mo ba ako? Dahan-dahan na parang nagbubuhat ng isang napakabigat na bagay. Nagsimulang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Luntian. Kumurap ito ng 1 beses, 2 beses. Sinusubukang ayusin ang paningin sa matinding liwanag ng silid. Ang unang nakita niya ay isang malabong imahe ng isang mukhang nababalot ng luha. Isang mukha na huli niyang nakita na puno ng galit, ngunit ngayon ay puno ng isang emosyong hindi niya pa nakikita rito dati. Nang sa wakas ay luminaw ang kanyang paningin, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Luntian si Amihan, ang babaeng reyna ng yelo, ngunit ang yelo ay tunaw na. Ang natira na lang ay ang dalisay na anyo ng isang babaeng nag-aalala. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang ubo lang ang lumabas. Basang-basa ang kanyang lalamunan. Ngunit sa kabila ng sakit at panghihina, isang maliit at pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung ganito,
Kaganda ang aalaga sa akin. Sabi niya, ang boses ay paos at hirap. Baka, magpapasaksak na lang ako ulit. Sa kabila ng sitwasyon, sa kabila ng lahat ng sakit, isang tawa ang kumawala mula sa mga labi ni Amihan. Hindi isang pilit na tawa kundi isang tunay, malaya, at masayang tawa na may kasamang mga luha. Ang tunog na iyon ay tila nagdala ng kulay at buhay pabalik sa malamig na silid ng ospital. Hinampas niya ito ng mahina sa braso. "Baliw ka!" ngumiti si Luntian. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. "Okay na po ba ang security sa villa?" Umiling si Amihan. Pinupunasan ang kanyang mga luha. "Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, gising ka na. Ligtas ka na." Kung gayon, huminga siya ng malalim. "Ibig sabihin ba nun, tanggap na ulit ako sa trabaho, ma'am?" Ang tanong ay nagpabaha muli ng mga luha sa mga mata ni Amihan. Ngunit ngayon, ito'y purong luha na ng kaligayahan. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi at ngiti, tumango siya. Ang pagsikat ng araw sa labas ng bintana ay nagbigay ng ginintuang liwanag sa loob ng silid. Isang hudyat na ang pinakamadilim na gabi ay tapos na. At para kay Amihan, habang hawak ang kamay ni Luntian at naririnig ang paulit-ulit na pagbigkas ni Sinag sa pangalan nito, alam niyang ito na ang simula ng isang bagong umaga. Isang taon. Isang taon ang lumipas mula nang ang Villa Esperanza ay halos gumuho sa ilalim ng bigat ng kasinungalingan at pagtataksil. Ngayon, ang parehong mansyon ay hindi na isang malamig na palasyo, kundi isang tunay na tahanan. Ang mga pasilyo na dati binabalot ng katahimikan at tensyon ay puno na ngayon ng himig ng tawanan. Isang tawang malaya, masaya, at nagmumula sa isang batang minsa nawalan ng tinig. Sa hardin na muling namukadkad, isang maliit na salusalo ang idinaraos. Hindi ito isang grandeng party, kundi isang simpleng pagtitipon ng mga empleyado ng Legarda Holdings at ng pamilya. Sa gitna ng lahat tumayo si Don Hilario, hawak ang isang kopita. Ang kanyang muka ay masaya. Ang kanyang mga mata ay may kislap na matagal na wala. Mga kaibigan, mga kapamilya, simula niya, at lahat ay tumahimik. Ngayong araw, hindi lang tayo nagdiriwang ng isang matagumpay na taon para sa kumpanya. Nagdiriwang din tayo ng mga bagong simula. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Luntian, na nakatayo ng tuwid sa tabi ng entablado, nakasuot ng isang formal na barong. Ang peklat sa kanyang dibdib ay natatakpan na, ngunit ito'y isang permanenteng paalala ng kanyang katapangan. Marami sa inyo ang nakakakilala kay Luntian Silvan bilang isang bodyguard, pagpapatuloy ni Don Hilario. Ngunit para sa amin, siya ay higit pa roon. Ipinakita niya ang kahulugan ng tunay na katapatan, tapang, at integridad. Pinatunayan niya na ang halaga ng isang tao ay wala sa kanyang nakaraan, kundi sa kanyang mga gawa. Itinaas ni Don Hilario ang kanyang kopita. Kaya't isang karangalan para sa akin na ipahayag na simula sa araw na ito, si Ginoong Luntian Silvan, na matagumpay na napatunayang inosente sa lahat ng akusasyon laban sa kanya, ay opisyal ng uupo bilang bagong Head of Security ng buong Legarda Holdings. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ngumiti si Luntian, isang ngiting nahihiya ngunit puno ng pasasalamat.
Tumingin siya sa direksyon ni Amihan, na nakatayo sa di kalayuan. Ang mga mata nito ay nagniningning, hindi dahil sa luha ng kalungkutan, kundi sa purong paghanga. Isang ngiti ang isinukli nito sa kanya. Isang ngiting nagsasabing, "You deserve this." Pagkatapos ng anunsyo, ang salo-salo ay nagpatuloy. "Tito Lunti, hindi mo ko mahahanap." Ang masayang sigaw ay nagmula kay Sinag, na ngayon ay isang bibo at masayahing bata. Tumatakbo ito palibot sa mga halaman, naglalaro ng tagu-taguan kay Luntian. Nako, nasaan na kaya si Princess Sinag? Kunwari nag-aalalang, sabi ni Luntian, na sinasabayan ang laro ng bata. "Baka tinangay na ng mga duwende." "Ha ha ha, nandito lang ako," sigaw ni Sinag. Lumalabas mula sa likod ng isang malaking paso. Mula sa beranda, pinanood ni Amihan ang dalawa. Ang puso niya ay napuno ng isang init na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang eksenang dati kinatatakutan niya. Ang paglapit ni Luntian sa kanyang pamangkin ay siya na ngayong pinakamagandang tanawin sa buong mundo para sa kanya. Maya-maya lumapit sa kanya si Luntian, habang si Sinag ay abala na sa pagkain ng ice cream. "Congrats, Lunti," bati ni Amihan. Ang pagtawag niya sa pangalan nito ay malambing na. Walang bahid ng pagiging amo. "Salamat, Ami," sagot nito. Ang pagtawag naman nito sa pangalan niya ay puno na ng respeto at pagmamahal. "Hindi ko tumararating kung hindi dahil sa tiwala ninyo. Sa tiwala mo. You earned it," sabi ni Amihan. "Halika, maglakad muna tayo." Sabay silang naglakad palayo sa mga tao, patungo sa pinakatahimik na bahagi ng hardin, kung saan tanaw ang papalubog na araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas, at lila. "Salamat," muling sabi ni Amihan, nakatingin sa malayo. "Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano muling magtiwala. At salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong patunayan ang sarili ko," sagot ni Luntian. Huminto sila sa paglalakad at humarap sa isa't isa. "Noong una akong pumasok sa gate ng villa na to, isa lang ang gusto ko," pag-amin ni Luntian. Ang kanyang boses ay seryoso. "Isang trabaho, isang pangalawang pagkakataon. Pero hindi lang yon ang nahanap ko rito." Tumingin siya sa mga mata ni Amihan. Ang kanyang kaluluwa ay tila nakalantad. "Hindi lang ako nakahanap ng trabaho. Nakahanap ako ng isang pamilya. At nakahanap ako ng isang pag-ibig na akala ko'y hindi ako karapat-dapat." Naramdaman ni Amihan ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng pader sa paligid niya ay tuluyan ng gumuho. Ang natira na lang ay ang katotohanang matagal nang itinitibok ng kanyang puso. Iniangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Luntian. "Karapat-dapat ka, Lunti," bulong niya. "Karapat-dapat ka sa lahat ng ito." At sa ilalim ng papalubog na araw, dahan-dahang inilapit ni Luntian ang kanyang muka kay Amihan. Walang pag-aapura. Walang pag-aalinlangan. Isang halik na nagsimula bilang isang marahan at payapang pagdampi ng mga labi. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pagsubok, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pangako ng isang bagong simula. Nang maghiwalay sila, magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. Hinawakan ni Luntian ang kamay ni Amihan. Magkahawak kamay, sabay nilang pinanood ang tuluyang paglubog ng araw. Alam na sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, ang umaga ay dumating na
para sa kanilang dalawa. Ayan po, mga minamahal naming tagapakinig, ang pagtatapos ng kwento ni Naluntian at Amihan. Isang kwentong nagpatunay na ang tunay na tiwala ay hindi hinihingi, kundi pinapatunayan, at ang pagpapatawad ang siyang tulay tungo sa isang bagong simula. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay simple lang. Huwag nating husgahan ang isang aklat base sa pabalat nito. Ang nakaraan ay hindi dapat maging hadlang sa isang magandang kinabukasan. At ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang hilumin kahit ang pinakamalalim na sugat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay mula simula hanggang wakas. Lubos po naming ikasisiya kung mag-iiwan kayo ng inyong mga komento sa ibaba. Ano po ang paborito ninyong bahagi ng kwento? Anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.